programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang dumadaan sa mga pagsubok at unti-unting nahahayag ang mga nakatagong lihim, hindi pa tapos ang lahat ng ito. Habang naglalakad sila Lilet, Kurt at ang mga kapulisan patungo sa presinto, puno ng tensyon at pag-aalala ang kanilang mga mukha. Ang mga lihim na ipinagkait ni Patricia ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. At ngayon, kailangan nilang harapin ang katotohanan. Patricia, sa kabilang dako, ay nagmamadali pa rin sumakay sa flight patungong Greece. Pero sa bawat hakbang na tinatahak ni Lilet at ng mga pulis, lalapit na naman sila sa isang malaking misteryo. Nasa likod ng bawat krimen, hindi lang ang may kasalanan, kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa kanya. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang lihim na kasunduan na hindi nila alam ay magbibigay daan sa mas malaking kaguluhan. Si Vivian at Paco, na itinanggi ang kanilang mga kasalanan sa una, ay natagpuan sa kanilang pinagtataguan. At ito na ang pagkakataon nila upang magsalita. Ngunit sa bawat sagot nila, mas lalong nagiging komplikado ang buong sitwasyon. Habang sinasagot nila ang mga tanong ng mga pulis, si Lilet ay patuloy na nag-iisip. Bakit hindi ko agad nakita ito? Bakit hindi ko naisip ang posibilidad ng ganitong mga lihim? Ang bawat tanong na kanilang ibinato kay Vivian at Paco ay naglalantad ng mga hindi inaasahang detalye. Lumabas ang pangalan ni Atty. Alon na ang koneksyon kay Patricia ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan ni Lilet. Ang mga detalyeng kanilang narinig mula kay Atty. Alon ay nagbigay liwanag sa mga nangyari. Ngunit ito rin ay nagdulot ng mas maraming katanungan. Kurt, na noong una ay hindi naniniwala kay Atty. Alon, ay nagsimulang magduda at mag-isip ng mas malalim. Kung si Patricia nga ang may kasalanan, bakit hindi pa ito nahuli? At bakit hindi sila matigil-tigil sa mga patibong na inilatag ni Patricia? Habang naglalakad sila patungo sa presinto, ang mga mata ni Lilet ay puno ng galit at lungkot. Ipinagdarasal niyang sanay mali ang lahat ng kanilang narinig. At sanay hindi nga si Patricia ang tunay na pumatay sa kanyang ina. Ngunit habang papalapit sila sa airport, ang tensyon ay lalong tumaas. Si Patricia ay malapit nang makaalis, at ang bawat hakbang nila ay nagiging mas mabilis at mas desperado. Alam nila kung hindi nila siya maaabutan ngayon, mawawala na siya magpakailanman. Kaya't pinabilis nila ang kanilang takbo. Humingi ng tulong mula sa mga pulis at mga ahente ng immigration. Umaasang maiiwasan nila ang pagtakbo ni Patricia. Pagdating nila sa airport, nagkagulo. Ang mga pulis ay mabilis na naghanap. Ang bawat isa ay nagtatanong kung nasaan si Patricia. Ngunit sa isang iglap, isang huling pag-asa ang dumaan sa kanilang mga isipan. Ang flight ni Patricia ay nakansel na. Kung titignan nilang mabuti, si Atty. Alex na kanina pa nawawala ay may hawak na bagong impormasyon. Ang kanyang mga galos na sa mga mata ay nagbigay ng bakas na siya rin ay dumaan sa madilim na landas. Habang binabalik nila ang kanilang tensyon o atensyon kay Patricia, nagsimula ng magbago ang takbo ng kanilang pagsisiyasat. Sinabi ni Atty. Alex na hindi lahat ng nangyaring ito ay madali at mabilis na ipaliwanag. Ngunit isa itong laro ng buhay at kamatayan. Si Atty. Alon, ayon kay Alex,
ay may isang malaking kasunduan sa likod ng lahat ng ito. Nagtataka si Lilet, kaya't ipinakita nila ang mga dokumento na nagpapatunay na may koneksyon si Atty. Alon sa mga nangyaring krimen. Nandiyan na ang mga ebidensya, ngunit ang sagot na hinahanap nila ay hindi pa rin buo. Pumunta sila sa isang lugar kung saan tinatago ni Vivian at Paco ang mga susi sa mga kasinungalingang nagsimula kay Patricia. Doon inamin ni Paco na ang lahat ng ito ay isinagawa nila upang maprotektahan ang isang mas mataas na tao sa likod ng kanilang mga krimen. Sa kanyang mga salita, naramdaman ni Lilet ang bigat ng lahat ng nangyari. Nang bumalik ang lahat sa presinto, naiwan si Lilet at si Kurt na nag-iisip. Ang mga lihim na inihayag sa kanila ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Pero isang bagay lang ang sigurado. Ang laban para sa hustisya ay hindi pa tapos. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, makikita nila ang higit pang mga pagkakamali, kasinungalingan at pagtataksil. Naisip ni Lilet, huwag kang magpadala sa takot. Kung may kailangan mang bayaran, gawin mo ito para sa mga pamilya na naiwan ni Atty. Meredith. Ang katotohanan ay hindi kayang itago magpakailanman. Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. May mas malalaking lihim na nag-aabang. At sa susunod na mga hakbang, matutuklasan nila ang mga taong mas handang magsakripisyo para protektahan ang kanilang mga kasunduan. At ang buhay nila ay muling mababago sa mga susunod na araw. Si Lilet at ang kanyang grupo ay magpapatuloy sa pag-imbestiga. Ngunit ang masakit na tanong ay hindi na lang ang pagkamatay ni Atty. Meredith. Isa na itong malawak na krimen na makakaapekto sa kanilang lahat. Sinusubukan nilang pagtuunan ang mga pangunahing tao, si Patricia, si Atty. Alon at ang iba pang mga kasabwat. Ngunit may mga kalaban din silang hindi nila alam. Mga taong mas may kapangyarihan at mas malalim ang ugat sa lahat ng nangyaring ito. Paano magkakaroon ng katarungan si Lilet para sa kanyang ina? Makakamtan ba nila ang buong katotohanan? Ano ang mangyayari sa mga lihim na hawak ni Patricia? Magiging tapat kaya si Atty. Alon o patuloy na magtatago ng mga lihim para sa kanyang sariling kapakinabangan? At higit sa lahat, sino ang magiging susunod na biktima sa matinding laro ng kapangyarihan at kasinungalingan? Puno ng mga tanong at pasabog, ang kwento ay hindi pa natatapos. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa na magantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.